Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 571. Deputy Palace Master. Ang lalaking ito ay isang gwardya ng palasyo ng Warlord Palace. Ang kanyang lakas ay kapantay ng tornado, hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa kay Li Shu. Ang earth-splitting sword ni Ye Zuan ay hindi sapat para banta siya. Fang! Fang! Dalawang muffled sound ang narinig. Ang earth-splitting sword ay madaling natalo ng silver-armored na lalaki. Ito nga ay ang pulse of the earth, at ito ay umunlad sa ikalawang antas. Henyo, napakagaling. Nanlaki ang mga mata ng lalaking nakabaluti na pilak at naghagis ng nagniningas na espada chi. Ang sword chi na ito ay napakahina. Ginamit lamang ito para sa pagsubok. Fang! Fang! Ang sword chi ay tumangay sa harap ni Ye Zuan at itinaboy ng pulsating guard ni Ye Zuan. Good, this is great. Dumating na ang isa pang henyo na nakaintindi sa ultimacy. Napakagaling. Tuwang-tuwa ang lalaking nakasuot ng pilak. Gayunpaman, iba ang isiniwalat ng kanyang mga salita. Muli, bago si Ye Zuan, may iba pa bang nakaintindi sa ultimacy? Ang isang sub-palace ay namamahala sa ilang mga rehiyon. Ang bawat rehiyon ay napakalaki at puno ng mga talento. Hindi malaking bagay na magkaroon ng isa pang henyo na nakauunawa sa ultimacy. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Puno ng ngiti ang region master ng rehiyon ng Luoxia. Siya ay nasa tenterhooks sa nakalipas na 3 araw. Pagkatapos ng lahat, natatakot siya na si Jiang Tianjin ay biglang atakihin at papatayin si Ye Zuan. Ngayon, sa wakas ay naihatid na niya ito sa kanya. Panginoon, maaari ko bang itanong, kumusta si Huang Qianyu, na pinadala ko rito 5 taon na ang nakakaraan? Biglang tanong ng region master ng Luoxia region. Huang Qianyu, naalala ng lalaking nakabaluti ang pilak at sinabing, not bad. Naging maliit siyang kapitan at umabot na sa 70% ang attribute conversion niya. Gayunpaman, hindi niya naiintindihan ang ultimacy. Maliit na kapitan. Nakapos ang region master ng rehiyon ng Luoxia. Mukhang maayos naman ang kalagayan ng taong ito. Sige, papasukin ko itong 5 tao. Luoxia Region's region master, pwede ka na munang umalis. Sabi ng lalaking nakasuot ng silver. Oo, aking Panginoon. Bahagyang tumango ang region master ng rehiyon ng Luoxia. Kahit na mas malakas siya kaysa sa lalaking nakabaluti na pilak, ang lalaking nakabaluti na pilak ay isang gwardya ng palasyo ng warlord. Masunurin lang siyang matawag na Panginoon. Wala ang mga domain lord sa harap ng Battle King Hall. Matapos lumipad ang 9 Firmaments Cloud Pang, bumalik din ang Luoxia Domain ruler sa Luoxia Domain. Pagkatapos lamang mawala ang 9 Firmaments Cloud Pang ay biglang may naalala si Ye Zuan. Nakalimutan niyang hilingin sa domain ruler na tumulong sa pagtatanong tungkol sa Song Sui Jing at Adjudicator Song. Kalimutan mo na yan. Babalik ako pagkatapos kong magayos. Walang magawang umiling si Ye Zuan. Bagamat ang mga gwardya ng palasyo ay may salitang guard, sa kanilang pangalan, sila ay talagang nahahati sa 2 uri. Ang isang uri ay may pananagutan sa pagbabantay sa palasyo, habang ang isa pang uri ay pinayagang lumabas at gumawa ng mga misyon. Siyempre, ang 2 uri ng mga gwardya ng palasyo ay maaaring mag-apply upang makipagpalitan ng mga posisyon. Sige, sumama ka sa akin. Ang lalaking nakapilak ay sumulyap kay Merong Zhu, pagkatapos ay lumapit kay Ye Zuan at nagtanong, Binata, ano ang iyong pangalan? Ye Zuan, sagot ni Ye Zuan. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang lalaking nakabaluti na pilak ay nagsimulang magtanong ng baliw. Sinabi pa niya na mayroon siyang anak na babae at iba pa. Hindi rin nakaimik si Ye Zuan. Alam din niyang sinusubukang makalapit sa kanya ang lalaking nakasuot ng silver kaya malabo niyang sinagot. Si Merong Zhu, at ang 3 pa ay agad na naiwan. Hindi man lang nila naitanong ang pangalan niya. Gayunpaman, ito ay naiintindihan. Pagkatapos ng lahat, sa napakaraming domain, sino ba ang hindi gustong mapalapit sa isang sobrang henyo tulad ni Ye Zuan? Kuya Ye, pwede muna kayong 5 dito. Magsusumbong ako sa mga nakatataas. Dinala ng lalaking nakabaluti na pilak si Ye Zuan at ang 4 pa sa isang maliit na tirahan sa palasyo. Napakalaki ng palasyong ito,
ngunit nasa loob ang lahat. Sa daan, nakakita pa si Yezuan ng ilang sagradong hayop. Sa oras na ito, sila ay nasa isang maliit na palasyo, ngunit ang lugar na ito ay hindi mukhang isang koridor ng palasyo. May putik, bulaklak, puno, at 5 mansyon dito. Iba talaga ang mundo noon. Napakamangha talaga ng Warlord Palace na ito. Ang itim na dragon na nakita natin ngayon ay hindi isang sagradong hayop, kundi isang virtual na Diyos na hayop. Pagkaalis ng lalaking nakasuot ng silver, hindi napigilan ni Shi Xiao na sabihin, "Virtual God Beast." Nang marinig ito, lahat, kabilang si Yezuan, ay natigilan. Hindi ba ito ang pangalan ng isang nilalang na nalampasan ng isang sagradong hayop? Ang isang virtual God Beast ay madaling pumatay ng mga basura ng spirit realm tulad nila. Hindi rin inaasahan ni Yezuan na ang itim na dragon na nakita nila ngayon ay isang virtual God Beast na maihahambing sa isang virtual God realm powerhouse. Yezuan, ang mga eksperto ng Warlord Palace ay maaaring darating sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, ipapadala ka sa pangunahing palasyo. Congratulations! Lumapit si Shi Xiao at kinuyam ang kanyang mga kamao. Salamat! Naikuyom din ni Yezuan ang kanyang mga kamao. Si Shi Xiao ay matangkad at matibay, at siya ay may prangka na personalidad. Siya ay nagkakahalaga ng pakikipagkaibigan. Gayunpaman, malapit na siyang umalis patungo sa pangunahing palasyo ng Warlord Palace. Kung si Shi Xiao at ang 3 pang nakapasa sa pagsusulit, sila ay magiging mga gwardya ng palasyong ito. Pagkatapos nito, maaari nilang piliin na lumabas at magsagawa ng mga misyon, o bantayan ang palasyo. Siyempre, ang mga gwardya ng palasyo na lumabas upang magsagawa ng mga misyon ay may mataas na panganib, ngunit ang mga gantimpala ay mataas din. Kadalasan, ang mga kabataan ay lumalabas. Ang mga matatanda ay mauunawaan ang mga misteryo dito. Gayunpaman, nais din ni Yezuan na lumahok sa pagsubok sa bantay ng palasyo. Who knows, baka madagdagan pa niya ang kanyang kaharian. Maaaring bihira ang kanyang kakayahan sa palasyo ng sangay, ngunit maaaring marami sa pangunahing palasyo. Bukod dito, ang pangunahing palasyo ay napuno ng mga powerhouse ng Virtual God Realm. Malamang na napakadelikado ng paligid. Masyadong mahina ang lakas niya, kaya baka mas mabagal siya kung lalampas siya. Maya-maya pa ay nadestino na silang 5 sa kani-kanilang tirahan. Hindi nagtagal, bumalik ang lalaking nakabaluti na pilak na kolis lang kasama ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim. Seryoso ang ekspresyon ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim. Hindi siya mukhang excited habang dahan-daang pumasok sa pinto. Vice Palace Master, siya na. Itinuro ng lalaking nakasuot ng silver si Yezuan. Vice Palace Master, si Yezuan at ang 4 pa ay natigilan. Maraming Virtual God Realm powerhouses sa branch palace ng Warlord Palace. Ang mga maaaring maging Vice Palace Master ay natural na mga powerhouse ng Virtual God Realm. Sa sandaling ito, napigilan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang aura. Kung hindi, si Yezuan at ang iba pang 4 ay magugulat na hindi sila makagalaw. Oh, ikaw ang nakaintindi sa Earth Pulse at Pulsating Guard. Napunta kay Yezuan ang tingin ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Oo, Senyor. Tumango si Yezuan. Atake me. Hindi nagpatalo ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at direktang sinabi. Nang makitang ang kabilang partido ay napakabilis at mapagpasyahan, si Yezuan ay hindi nang ahas na magmadali. Agad siyang naglabas ng isang pinakamataas na antas ng Heaven Weapon at ginamit ang Earth-splitting sword sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Fang! Fang! Ang Earth-splitting sword ay umuga ng 2 beses at pagkatapos ay nawala. Ito talaga ang Earth Pulse Level 2. Naningkit ang mata ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Katulad ng lalaking nakasuot ng pilak, casual niyang itinapon ang isang bahid ng purong chi. Nagulat si Yezuan. Kung tutuusin, ang lalaking nasa harap niya na may itim na damit na nasa katanghaliang gulang ay isang powerhouse ng Virtual God Realm. Gayunpaman, hindi siya gumalaw at direktang ginamit ang Pulsating Guard. Fang! Fang! Ang bahid ng purong chi na ito ay napakahina. Pagkaraang 2 beses na inalog ng Pulsating Guard, naglaho ito. Kabanata 572. Walang laman ang Divine Weapon. Nang inig ang puso ni Yezuan nang marinig niya ito.
Siya ay nanghuhula kung ang susunod na antas ng tumibok pulse ng Earth ay ang ikatlo o ikaapat na antas. Ngayon sa wakas ay naunawaan niya na ito ay ang ikaapat na antas. Kung gayon ang kapangyarihan nito ay talagang mas malakas kaysa sa ikalawang antas. Napakahusay ng iyong kakayahan, mas mahusay pa kaysa kay Sun Xingyu. Mas mababa lang ang antas mo. Sinabi ng nasa katanghaliang gulang, gayunpaman, ang mga patakaran ay mga patakaran. Kahit na ang iyong kakayahan ay mahusay, kailangan mo pa ring pumasa sa pagtatasa ng bantay ng palasyo. Pagsusuri ng gwardya ng palasyo. Natigilan ang lahat ng naroon. Kailangan bang kumuha ng assessment ang isang henyo na tulad ni Ye Zuan? Joke ba ito? Vice Palace Master, ito. Nalilitong sabi ng lalaking nakasuot ng silver. Talas ang talam ng espada. Sigurado akong marami ka ng naranasan na laban sa buhay at kamatayan. Sa ganoong sitwasyon lamang maisisilang ang isang tunay na henyo. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumigil saglit, pagkatapos ay tumingin kay Ye Zuan at sinabing, naintindihan din ng Sun Xingyu na iyon ang malalim na kahulugan. Gusto rin niyang lumahok sa pagsusuri sa bantay ng palasyo. Gusto ng Warlord Holko ng isang tunay na henyo, naiintindihan mo ba? Ang kanyang mga salita ay napaka-provocative, at walang sinuman ang maaaring pabulaanan siya. Ang mga tunay na henyo ay bumangon sa gitna ng mga kahirapan. Pinakamahalaga, ito mismo ang gusto ni Ye Zuan. Naiintindihan. Mataimtim na tumanggaw si Ye Zuan. Mabuti, pagkatapos ay magtipon sa pasukan sa loob ng 3 araw. Tumalikod at umalis ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim pagkatapos niyang magsalita. Makalipas ang 3 araw, ito na ang magiging assessment ng Sub-Palace. Pagkaalis ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim, ang lalaking nakabaluti na pilak ay walang magawa, Brother Ye, ganito ang Vice Palace Master. Palagi niyang sinasabi ang mga salitang iyon. Mangyaring huwag masaktan. Hindi pumayag si Ye Zuan. Naramdaman din niya na may talam ng espada. Naramdaman din niyang tama ang kasabihang ito. Hanggat sumali siya sa pagtatasa, maaari siyang magpatuloy sa paglusot. Kuya Chen, ano ang nilalaman ng pagtatasa ng gwardya ng palasyo sa pagkakataong ito? Tanong ni Ye Zuan. Umiling ang lalaking nakabaluti na pilak, hindi ako sigurado. Sa araw lang ng assessment lalabas ang mga matatanda ng Sub-Palace at ipapaliwanag ang nilalaman ng assessment. Ang Sun Xingyu na iyon, gaano siya kalakas? Tanong muli ni Ye Zuan. Ang 4 na grupo ng Stone Puppet ay nagpatintig din sa kanilang mga tainga, nagtataka kung ano ang katangian ng henyong ito na tinatawag na Sun Xingyu at kung gaano kataas ang kanyang kaharian. Ang conversion ng attribute na ito ni Sun Xingyu ay umabot na sa 70%. Ang kanyang Divine Soul ay may metal attribute, at naintindihan na niya ang malalim na kahulugan ng metal, Midas Touch. Sagot ng lalaking nakasuot ng silver. Katangian ng metal, ginagawang ginto ang bato. Natigilan si Ye Zuan. Kaunti lang ang alam niya tungkol sa mga elemental na misteryo, kaya hindi niya maiwasang magtanong, ano ang epekto ng paggawa ng bato sa ginto. Mukhang napakalimitado ang pangunawa ni Brother Ye sa malalim na kahulugan. Humalaklak ang lalaking nakasuot ng silver. Dapat mong malaman ang mga katangian ng metal element. Ang kapangyarihan ng pag-atake nito ay ang pinakamalakas sa 5 elemento. At ang metal elemental mystery na ito ay upang payagan ang kanyang mga pag-atake na magkaroon ng epekto ng assimilation. Assimilation. Kumunot ang noo ni Ye Zuan. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin noon. Ipinaliwanag ng lalaking nakabaluti ng pilak, hindi ba't ang iyong elemento ng lupa na si Xin-Chi ay masisira ang iyong mga kaaway pagkatapos mo silang saktan? Ang Midas Touch ng katangiang metal na ito ay halos kapareho sa iyong petrification. Nababato ka, ngunit ito ay nagiging metal. Napakahirap matuno at hawad lang din sa daloy ng Xin-Chi. Habang tumatagal ang metal, lalo itong tumitigas. Kung hindi ito natunaw sa oras, isang bahagi ng iyong katawan ang mapilayan. Panipi, kaya ganyan. Dahil mayroon akong earth element na si Xin-Chi, kapag nataman ako, dapat mas matuno ko ito kaysa sa ibang elemento, di ba? Tanong muli ni Ye Zuan. Oo, kaya naman mapipigilan mo ang Sun Xingyu na iyon. Gayunpaman, masyadong mababa ang iyong kaharian. Kung haharapin mo siya, natatakot akong mahihirapan kang manalo.
Walang magawang umiling ang lalaking nakabaluti na pilak. Magaling si Yezuan sa lahat ng bagay, ngunit napakababa ng kanyang kaharian. May epekto lang ba itong Midas touch profundity pagkatapos na masaktan ng isang tao? Sa oras na ito, biglang nagtanong ang stone puppet sa likod ni Yezuan. Nagningning ang mga mata ni Yezuan nang marinig niya ito. Nakalimutan na niya talaga ang puntong ito. Oo, may epekto lang kapag nasaktan mo ang isang tao. Walang epekto ang purong Zinchi na banggaan. Tumango ang lalaking nakasuot ng silver. Si Yezuan ay medyo nag-aalala pa rin ngayon, ngunit pagkatapos marinig ito, hindi siya nag-alala. Ang kalaliman ng Midas touch na ito ay talagang pinalakas na bersyon ng petrification. Hanggat hindi siya nasaktan, ang kalaliman na ito ay hindi magiging isang banta sa kanya. Bukod dito, mayroon siyang bloodline ng Sacred Tree of Life. Ano ang dapat katakutin? Kuya Chen, may huling tanong ako. May paraan ba para makakuha ng Ethereal Divine Weapon sa Branch Palace? Tumigil sandali si Yezuan at hindi maiwasang magtanong. Ethereal Divine Weapon. Hindi alam ng lalaking nakasuot ng silver kung bakit ito tinanong ni Yezuan. Nag-isip siya sandali at sinabi, ang Ethereal Divine Weapons ay talagang hindi ganoon kahalaga. Ang mga elder ng Ethereal Divine Realm sa Branch Palace ay mayroon nito. Ang Ethereal Divine Weapons ay iba sa makalangit na sandata. Tanging ang mga eksperto sa Ethereal God Realm ang ganap na magagamit ang halaga nito. Bukod dito, maaaring lumaki ang bawat Ethereal Divine Weapon. Kailangan itong alagaan ng elemental na si Zinchi ng Ethereal God Realm Expert. Kapag mas matagal itong inaalagaan, mas malaki ang pagpapalakas ng Ethereal Divine Weapon. Panipi, kailangan pang alagaan. Gulat na gulat silang lima. Ito ang unang pagkakataon na narinig nila ito, at nagliwanag ang kanilang mga mata. Bahagyang sumimangot si Yezuan dahil mayroon siyang Ethereal Divine Weapon. Gayunpaman, wala siya sa Ethereal God Realm, kundi sa Spirit Realm. Sa makatuwid, hindi niya kayang alagaan ang isang Ethereal Divine Weapon. Ang isang Ethereal Divine Weapon ay napakamahal para sa isang Spirit Realm Expert, ngunit ito ay wala para sa isang Ethereal God Realm Expert. Bukod dito, makikilala ng isang Ethereal Divine Weapon ang may-ari nito. Brother Ye, kung ikaw ay nasa Ethereal God Realm at gumugugol ka ng 10 taon sa pag-aalaga ng isang Ethereal Divine Weapon, kung gayon ang Ethereal Divine Weapon na ito ay magpapalaki ng iyong Earth Elemental Attack Power. Kung ang Ethereal Divine Weapon na ito ay kukunin ng ibang tao, ang Ethereal Divine Weapon na ito ay magiging kapareho na parang hindi pa ito naalagaan. Ito ay magiging isang normal na Ethereal Divine Weapon lamang. Ito ay katulad ng pagpapalaki ng bata, makikilala nito ang may-ari nito. Patuloy ng lalaking nakabaluti na pilak. Nakikita ko, hinusot ni Yezuan ang kanyang mga mata at sinabing, kung makakakuha ako ng Ethereal Divine Weapon na inalagaan ng ibang tao, kailangan ko itong alagaan muli kasama ang aking Zinchi. Tama. Pagkatapos makakuha ng Ethereal God Realm Expert ng Ethereal Divine Weapon, kailangan nilang alagaan ito mismo. Kung tutuusin, mas convenient para sa kanila ang isang Divine Weapon na inalagaan nila mismo. Siyempre, mayroon ding mabuti at masamang Ethereal Divine Weapons. Panipi, sa puntong ito, ang lalaking nakasuot ng pilak ay hindi naiwasang magtanong, Brother Ye, mayroon ka rin bang Ethereal Divine Weapon? Nang tanungin ito, nanginig ang puso ni Yezuan. Mabilis siyang umiling at sinabing, paano iyon posible? Nasa Spirit Realm lang ako. Paano ako magkakaroon ng Ethereal Divine Weapon? Curious lang ako. Panipi, tama. Bagamat lahat ng tao ay may Ethereal Divine Weapon, hindi ito isang bagay na maaaring pandayin ng sinuman. Karamihan sa mga Ethereal Divine Weapon sa Warlord Hall ay binili mula sa Weapon Lord Hall. Ngumiti ang lalaking nakasuot ng silver. Isang tuyong tawa ang pinakawalan ni Yezuan at hindi nagsalita. Ang kanyang bawang sword ay ang sandata ng bawang sword god. Isa itong Ethereal Divine Weapon. Gayunpaman, wala siyang ideya kung anong grado ng Ethereal Divine Weapon ang bawang sword na ito. Mas mababang baitang ba, gitnang baitang, mataas na baitang, o pinakamataas na baitang? Kabanata 573. Pagsusuri sa gwardya ng palasyo. Kuya Ye, pwede kang magpahinga dito ng 3 araw. Magsisimula na ang assessment in 3 days. I will take my leave.
Umalis ang lalaking nakasuot ng silver armor. Si Yezuan at ang 4 na iba pa ay bumalik sa kanilang sariling mga patio upang magpahinga. Ang hindi nila alam ay hindi bumalik sa pasukan ng lalaking nakasuot ng silver armor. Sa halip, hinanap niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim. Vice Palace Master. Sa isang maliit na patio, ang lalaking nakasuot ng pilak na baluti ay lumuhad sa isang tuhod. Lumingon ang Vice Palace Master at sinabing, pamumunuan mo sila sa pagtatasa sa loob ng 3 araw. Oo, tumango ang lalaking nakasuot ng silver armor. Pagkatapos ng isang pause, nagtanong siya, kailan ko siya dapat i-convert? Sa assessment, i-test muna siya. Yung 4 naman, ayos na yung little girl at big guy. You can do as you see fit. Mahinahong sabi ng Vice Palace Master. Pagkatapos, naglabas siya ng 3 maliliit na pulang bato mula sa kanyang interspatial ring at sinabing, ito ang 3 half-demon heart. Kung hindi ka magtagumpay, patayin sila. Oo, tatapusin ko ang misyon. Tumango ang lalaking nakasuot ng silver. Isang kakaibang liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata habang inilalagay niya ang 3 maliliit na bato sa kanyang universe ring at umalis. Sa loob ng 3 araw na ito, nanatili si Yezuan sa kanyang tirahan at nagsanay ng Dragon War Stomp at ang Earth-Shattering Sword. Gusto niyang makita kung kaya niyang itaas ang Earth Pulse sa ika-4 na antas. Sa kasamaang palad, ang Ultimacy ay hindi isang martial art. Hindi ganoon kadaling itaas ang antas. Mabilis na lumipas ang 3 araw. Sa umaga ng ika-4 na araw, nagising si Yezuan at ang iba pang 4 at naglakad patungo sa pasukan ng Palace Hall. Sa oras na ito, mayroong higit sa 100 tao ang nagtipon sa pasukan. Mayroong 9 na Palace Hall sa ilalim ng Warlord Hall. Ang bawat Palace Hall ay namamahala sa 12 rehiyon. Sa kabuuan, mayroong 108 na rehiyon. Ang bawat rehiyon ay maaaring magkaroon ng 5 Domain Lord. Ang ilang malalaking rehiyon ay maaaring magkaroon ng 7 o 8 Domain Lord. Sa makatuwid, mayroong higit sa 100 tao sa kabuuan. Ang rehiyon ng Luoxia ay nasa 3 pwesto sa 12 Palace Hall. Sa karamihan, mayroong 6 na Domain Lords. Si Yezuan at ang iba pang 4 ay lumabas at nakahanap ng bakanteng lugar para makatayo. Tumingin sila sa paligid. Ang mga dumating upang lumahok sa pagsusuri ng Warlord Hall ay pawang mga henyo sa mga henyo. Lahat sila ay may hindi bababa sa 50% conversion ng attribute. Si Yezuan ang pinakamasama. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang kapangyarihan na si Upanishad. Sa 12-dosenang mga tao dito, tanging si Sun Xingyu lang ang makakapagkumpara sa kanya. Hindi niya lang alam kung sino si Sun Xingyu. Parami ng parami ang lumabas mula sa gilid na bulwagan, at hindi nagtagal, ang bilang ng mga tao ay lumampas sa 100. Hindi lang iyon, ngunit isang grupo ng mga gwardya ng palasyo ang lumabas din mula sa gilid ng bulwagan, kasama ang lalaking nakasuot ng pilak na tumanggap kay Yezuan. Oy, Kuya Ye! Ang lalaking nakabaluti na pilak ay tumakbo patungo kay Yezuan. Kuya Chen! Nagmamadaling binati siya ni Yezuan. Ngumiti ang silver armored na lalaki at sinabing, the assessment mission is out. At saka, ako ang mangguna sa inyong 5 sa assessment. Habang nagsasalita siya, naglabas siya ng parchment scroll mula sa kanyang interspatial ring. Si Yezuan ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito at tumingin ng may pagtataka. Puksay ng Earth's Core Spider Cave. Dapat lipulin ng bawat tao ang 100 Earth's Core Spider at ibalik ang 100 Earth's Core Spider Poison Sacs. Time limit, 2 araw. Hindi napigilan ni Shi Xiao na basahin ang misyon. Kaagad, ang 5 tao ay nagkaroon ng parehong tanong. Malakas ba itong Earth's Core Spiders? Binasa ng silver armored na lalaki ang kanilang mga pagdududa at nakangiting nagpaliwanag, ang nag-iisang Earth's Core Spider ay makakalaban sa isang cultivator na ang attribute conversion ay umabot na sa 50%. Conversion ng attribute na 50%. Tumigil sandali si Yezuan. Ang kanyang conversion ng katangian ay eksaktong 50%, ang kay Merong Zhu ay 70%, ang kay Shi Xiao ay 65%, at ang dalawa pa ay parehong nasa 55%. Sa makatuwid, ang Earth's Core Spiders ay hindi isang banta. Gayunpaman, ang misyon ng pagtatasa na ito ay nangangailangan ng 100 Earth's Core Spider Poison Sac,
na nangangahulugang kakailanganin nila ng hindi bababa sa 100 Earth's Core Spider corpses. May Earth's Core Spider Cave sa kanluran ng Side Hall. Ang aming misyon ay pumunta doon. Kasabay nito, ang misyon na ito ay maaari lamang gawin ng mag-isa. Sa panahon ng pagtatasa, ang mga hindi tagasuri ay kailangang maghintay sa labas habang papasok ako para magsuri, sabi ng lalaking nakabaluti na pilak. Tumango ang 5 tao. Ito ay madaling maunawaan. Ang kakayahang labanan ay isang punto, ngunit ang pangkalahatang kalidad ay mahalaga pa rin. Ang lakas lamang ay hindi sapat upang makapasa sa pagtatasa. Sige, fair na. Hindi nag-aksaya ng oras ang lalaking nakasuot ng pilak. Iniligpit niya ang pergamino at pinamunuan ang grupo ni Yesuan sa kanluran. Maraming panganib sa paligid ng bulwagan sa gilid ng Warlord Hall, ngunit hindi kumilos ang mga eksperto ng Warlord Hall para bigyan ng pagkakataon ang iba. Kung mas mapanganib ang isang lugar, mas maraming pagkakataon, at mas malaki ang pagpapabuti. Kung sila ay namatay doon, maaari lamang nilang sisihin ang kanilang sarili sa pagiging masyadong mahina. Pinangunahan ng lalaking nakasuot ng pilak ang grupo ni Yesuan at sumugod sa isang buong araw bago huminto sa harap ng isang bundok. Ang kuwebang iyon ay ang Earth's Core Spider Cave. Sa loob ng 2 araw, bawat isa sa inyo ay kailangang pumatay ng 100 Earth's Core Spider at ilabas ang mga bangkay. Itinuro ng lalaking nakabaluti na pilak ang isang itim na kuweba at sinabi. Naiintindihan. Tumango ang grupo ni Yesuan. Sige, maghintay muna kayong 4 dito. Yesuan, sige na kayo sa assessment. Pagkatapos magsalita ng silver armored na lalaki, mabilis siyang bumaba sa lupa. Ang Earth's Core Spider Cave mission na ito ay tila tinanggap lamang ng kanilang koponan. Ang iba ay pumunta na para gumawa ng iba pang mga misyon. Hindi pinansin ni Yesuan at sinundan ng lalaking nakasuot ng silver. Yesuan, pagkatapos mong bumaba, ito ay depende sa iyong sariling kakayahan. Kahit na ang iyong buhay ay nasa panganib, hindi ako makikialam. Ito ang panuntunan, sinabi ng lalaking nakabaluti na pilak kay Yesuan. Naiintindihan. Sumagot si Yesuan at direktang sumugod sa itim na kuweba. Sumunod sa likuran niya ang lalaking nakabaluti na pilak at binuksan ang layo na 1,000 metro. Ang kuweba ay napakadilim, ngunit pagkatapos bumaba sa isang tiyak na distansya, nagkaroon ng biglang liwanag. Ito pala ay ang liwanag na ibinubuga ng ilang makalangit na kayamanan. Mabilis na dinukot ni Yesuan ang mga kayamanang ito at nilamon ang mga ito. Kahit na ang Earth's Core Spider Cave ay malakas, hindi ito umabot sa puntong kailangan niyang gamitin ang 8 Desolate Sword. Matapos makapasok sa kuweba, hindi man lang ginamit ni Yesuan ang Demon God Transformation. May hawak lang siyang Supreme Grade Celestial Weapon at naglibot-libot. SSS. Nang mapunta si Yesuan sa mga catacomb, nakarinig siya ng bahagyang tunog. Naramdaman niya ito saglit. Maliban sa lalaking nakasuot ng pilak sa likod niya, mayroon ding isang malaking nilalang na nakahandusay sa pader na bato. Lumingon si Yesuan para tingnan. Sa katunayan, ito ay isang gagamba. Huwag mong isipin na hindi kita nakikita dahil lang sa nagtatago ka sa dilim. Go to hell. Agad na naglasla si Yesuan gamit ang Earth-splitting sword at agad na pinatay ang Earth's Core Spider Cave. Pagkatapos noon, lumakad siya at iningatan ang bangkay ng Earth's Core Spider Cave. 2 layers of the Earth's throbbing pulse. Makapangyarihan ka talaga. Naintindihan mo na ang ultimacy sa murang edad. Kung matagumpay ang pagbabago, siguradong magiging dakilang general ka ng monster tribe ng Great Wilderness. Ang lalaking nakabaluti na pilak sa likod ni Yesuan ay may kinang sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, itinago na ni Yesuan ang bangkay ng Earth's Core Spider Cave at nagpatuloy sa pagsulong. Kabanata 574. Kumpleto. Ang misyon ng pagtatasa ay pumatay ng 100 geocentric spider sa loob ng 2 araw. Itinuring na madali para kay Yesuan ang misyon na ito. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang Sacred Tree of Life bloodline ay 10 beses o kahit 100 beses na mas mabilis kaysa sa isang katangiang kahoy na espiritu. Hindi niya kailangan ng 2 araw. Mas lumalim si Yesuan sa catacombs at nakatagpo ng maraming nagkalat na geocentric spider. Ang mga geocentric spider na ito ay madaling napatay. Nya, 7, Olo, 9.
Hindi nagtagal, ang bilang ng geocentric spider sa Yezuan's devouring space ay umabot na sa 10. 10 minuto pa lang mula nang makapasok siya sa catacombs. Kung pumasok sina Lin Feng at Wang En, naubos na sana nila ang lahat ng kanilang true chi at kailangan nilang bumawi. Isang pulang geocentric spider, panipi, isang bola ng maapoy na pulang kulay ang biglang lumitaw sa linya ng paningin ni Yezuan. Lumingon siya at nakita niya ang isang gagamba na humihila ng apoy habang tumatakbo ito patungo sa kanya. Ang nag-aapoy na gagamba na ito ay mas malakas kaysa sa isang normal na geocentric spider. Maaari itong labanan ng isang martial artist na may 60% conversion ng katangian. Sa kasamaang palad, nagawa pa ni Yezuan na patayin si Li Shu, na nakamit ang 70% ng kanyang conversion ng katangian. Demon God Transformation, mamatay ka. Agad na ginamit ni Yezuan ang kanyang trump card at pinatay ang naglalagablab na gagamba sa isang iglap. Pagkatapos, lumapit siya sa naglalagablab na gagamba at sinabing, "Kuya Chen, ilan kaya ang bilang ng gagamba na ito?" "Mabibilang lang ito bilang isa," sabi ng lalaking nakasuot ng pilak sa likuran niya. Dahil iyon ang nangyari, inalis ni Yezuan ang bangkay ng nagniningas na gagamba at nilamon ito. Nadagdagan ng husto ang kanyang lakas. "Itong batang ito, hindi ko inasahan na ganoon kalakas siya. Akala ko kakailanganin pa niya ng mas mahabang panahon para harapin ang naglalagablab na gagamba," naisip ng lalaking nakasuot ng pilak. Siyempre, sa kanyang kaharian, madali niyang mapatay ang naglalagablab na gagamba. Nagpatuloy si Yezuan sa mas malalim na pagpasok sa catacombs. Ang malalakas na mandirigma ng Warlord Hall ay na-explore na ang catacombs na ito dati. Nagkaroon ng geocentric spider king dito. Ang lakas nito ay maihahambing sa isang eksperto na may 75% conversion ng attribute. Gayunpaman, ang geocentric spider king na ito ay nakatira sa ibaba, 10,000 metro sa ibabaw ng lupa. Sa oras na ito, si Yezuan ay nasa loob na ng catacombs. Magsisimula siyang makatagpo ng mga grupo ng geocentric spider dito. 13. Patayin. Panipi. Nang walang ibang salita, si Yezuan ay sumulong. Sa oras na maabot niya ang grupo ng geocentric spiders, 3 na lang sa 13 geocentric spider ang natitira. Mabilis siyang naglaslas ng 3 laslas, pinatay ang 3 earth core spider. "Oo, mahigit 30 na. Bigyan mo pa ako ng ilang oras at matatapos ko na ang misyon." Si Yezuan ay lubos na nasisiyahan. Gayunpaman, ang gawain sa pagtatasa na ito ay 2 araw para sa bawat tao. Ilang oras lang ang ginugol niya para tapusin ang gawain na sobrang sayang. Sa makatuwid, iniisip niya na pagkatapos makumplito ang misyon, mananatili siya sa Earth's Core Spider Cave at dagdagan ang kanyang lakas. 40, 60, 70. Ang bilis ng pagpatay ni Yezuan ay napakabilis. Wala pang 2 oras, nakapatay na siya ng 70 geocentric spider. 30 na lang ang natitira bago natapos ang misyon. Ngunit sa sandaling ito, dagandong, biglang umalangaw ang malakas na ingay sa lungga. Kumunot ang noo ni Yezuan. Nang maramdaman ng kaguluhan, tila isang malaking grupo ng mga gagamba ang papalapit. Ang silver armored na lalaki ay naglabas din ng isang supreme grade heaven artifact. Bagamat sinabi niya na hindi siya maaaring umatake, ito ay isang casual na pahayag. Malaki ang tingin ng Vice Palace Master kay Yezuan. Kung hahayaan niyang magkamali si Yezuan, tiyak na mamamatay siya sa isang kakilakilabot na kamatayan. Nandito na sila. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Nilingan niya ang kanyang ulo at nakita ang mga geocentric spider na sumusugod mula sa dulo ng isang tinidor sa lagusan. Sword of Earth, Splitting. Ang 10 hakbang ng Battle Dragon. Pulse of the Earth, Second Layer. Nagsimula siyang umatake ng ligaw. Ang mga geocentric spider na ito ay kapantay niya. Kahit na hindi niya ginamit ang Pulse of the Earth, maaari niyang harangan ang pasukan ng kuweba gamit ang Demon God Transformation at huwag hayaang sumugod ang mga geocentric spider. Sa tansya niya, pagkatapos nito, matutugunan niya ang mga kinakailangan ng gawain sa pagtatasa. 96, 97, 98, 99. Si Yezuan ay umatake habang siya ay nagbibilang. Hindi nagtagal, umabot sa 100 ang bilang.
Hanggat nakolekta niya ang mga geocentric spider na ito, makumplito niya ang pagtatasa. Sa oras na iyon, makakasama siya sa Warlord Palace at maging isang bantay ng palasyo na kahit na ang domain leader ay kailangang magpakita ng paggalang. Gayunpaman, dahil ang mga geocentric spider na ito ay nagmamadaling lumabas, hindi siya nagmamadali. Pinatay niya ang bawat lumabas. Sandali siyang nakatayo doon ng ganito. 363. Holy shit, bakit ang daming geocentric spiders? Nagulat si Yezuan. Sa napakaraming geocentric spider, kung sino pa man, gaya ni Merong Zhu, namutla na sila sa takot. 363 geocentric spider ay isang malaking bilang. Bagamat hindi sila malakas, paano magkakaroon ng nakakatakot na bilis ng paggaling tulad ni Yezuan ang mga ordinaryong tao? Ano ang background ng batang ito? Bakit walang katapusan ang kanyang Zinchi? Laking gulat ng lalaking nakasuot ng pilak. Sa oras na ito, isang mas malaking figure ang lumitaw sa dulo ng lagusan. Hindi maganda, ito ang Geocentric Spider King. Nagbago ang ekspresyon ng lalaking nakasuot ng silver. Maaaring labanan ng Geocentric Spider King ang isang martial artist na may 75% attribute conversion. Ang conversion ng katangian ni Yezuan ay 50% lamang. Maaari ba siyang manalo sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang malalim? Hindi matansya ng lalaking nakabaluti ang pilak, ngunit hindi siya kumilos. Sa halip, tahimik siyang nanood. Kaya nga boss, buti, gagawin ko itong experience ko. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Napatay pa niya si Li Shu ng may 70% attribute conversion. Ano ang dapat ikatakot laban sa isang sagradong hayop? Kailangang malaman ng isa na halos lahat ng tao ay maaaring hamunin ang mga sagradong hayop na mas mataas sa kanilang antas. Sword of the Earth Splitting. Ang 10 hakbang ng Battle Dragon. Pulse of the Earth, Second Layer. Bago lumitaw ang Geocentric Spider King, ang mga normal na Geocentric Spider ay patay na lahat. Pagkatapos, ang Geocentric Spider King ay sumugod mula sa tumpok ng mga bangkay. Isang laban ng boss. Ngunit sa sorpresa ng lalaking nakabaluti na pilak, hindi nagsimulang makipaglaban si Yezuan sa Geocentric Spider King. Sa halip, dumaan siya dito at sinimulang kunin ang mga bangkay ng Geocentric Spider King. Ang brat na ito ay nangongolekta pa rin ng mga bagay sa isang napakahalagang oras. May balak ba siyang tumakas pagkatapos mangolekta ng mga ito? Naisip ng lalaking nakabaluti na pilak sa kanyang sarili. Nakita niyang mas mabilis si Yezuan kaysa sa Geocentric Spider King, kaya hindi siya nag-alala. Sa ilang sandali, tinipon ni Yezuan ang lahat ng 300 bangkay ng Geocentric Spider King. Itinago niya ang 100 sa kanila at pagkatapos ay nilamon ang natitira. Ding! Ang Earth Attribute Conversion ng host ay tumaas sa 53 points. Mahigit sa 300 mga bangkay ng sagradong hayop at mga kaluluwa ng sagradong hayop ang naging dahilan upang tumaas ng 3 antas ang mga istatistika ni Yezuan. Galing, big guy, go to hell. Umungol si Yezuan at biglang umatake. Ang Geocentric Spider King's carapace ay itinuturing na matigas. Ang Geocentric Spider King na ito ay medyo malakas at mahirap pakitunguhan. Bagamat matigas ang carapace, ang Pulse of the Earth ni Yezuan ay mahilig sa mga bagay na may malalakas na depensa. Wala pang kalahating minuto, nahulog ang Geocentric Spider King. Kabanata 575. Half-demonyo, napakahina. Kahit si Li Shu ay madaling mapatay ito. Nakakatamad. Umiling si Yezuan at iningatan ang bangkay ng Earth Core Spider King bago ito lamunin. Ding! Ang conversion ng Earth attribute ng host ay tumaas sa 55 puntos. Ang Earth Core Spider King na ito ay nagbigay kay Yezuan ng maraming karanasan at pinahintulutan siyang makalusot ng 2 beses. Pagkatapos, lumingon siya at sinabi sa nagulat na lalaking nakasuot ng silver, Kuya Chen, natapos ko na ang aking misyon. Bumalik sa katinuan ng silver armored na lalaki at ngumiti, not bad. Nalampasan mo ng husto ang mission requirements. Naobserbahan din kita sa daan at ang pangkalahatang pagsusuri ay medyo maganda. Gayunpaman, ang pagsusuri na ito ay kalahati pa rin. Panipi, ano pa? Hindi malay na tanong ni Yezuan. This is the Palace Guard's assessment mission.
May hidden assessment na ngayon ko lang masasabi sa'yo. Hinawakan ng Silver Armored na lalaki ang longsword sa kanyang kamay at sinabing, ang nakatagong pagtatasa na ito ay ang makipaglaban sa akin. Kailangan kong malaman ang iyong tunay na lakas sa pakikipaglaban. Nakatagong pagtatasa. Hindi siya pinagdudahan ni Yezuan at sinabing nabigla, pero Kuya Chen, na-convert mo na ang 80% ng iyong mga katangian. Sapat na yun para patayin ako. Tama, pero kailangan pa rin nating lumaban. Huwag kang mag-alala, magdedepensa lang ako at hindi aatake. Tumango ang lalaking nakasuot ng silver. Nako, kung ganoon, hindi na ako magpipigil. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Hindi pa siya nakipag-away sa isang eksperto na na-convert ang 80% ng kanyang mga katangian. Gusto niyang makita kung kaya niyang bantaan ang kanyang kalaban nang hindi gumagamit ng bawang sword. Halika, hinawakan ng Silver Armored na lalaki ang kanyang longsword at sinabi, Bang! Nang matapos siyang magsalita, kumislap ang figure ni Yezuan at itinaas ang kanyang paa para gamitin ang 10 hakbang ng War Dragon na naglalaman ng Earth Pulse. Gayunpaman, matagal na siyang sinusundan ng lalaking nakabaluti na pilak. Paano siya matatamaan sa galaw na ito? Ang mga paa ng lalaking nakabaluti na pilak ay matagal nang umalis sa lupa, kaya ang 10 hakbang ng War Dragon ay walang silbi laban sa kanya. Nasa loob din ito ng inaasahan ni Yezuan. Nagsimula siyang maglaslas ng mabilis gamit ang kanyang kanang kamay, at ang Earth Splitter ay patuloy na umaatake sa lalaking nakasuot ng pilak. Ang ilan sa mga espadang ito na nakakabasag ng lupa ay direktang tumusok sa hangin, habang ang iba ay nag-drill sa lupa at nalampasan ang lalaking nakabaluti na pilak. Ang lalaking nakabaluti na pilak ay nakatayo sa himpapawid. Itinaas ang kanyang mahabang espada at agad na sinira ang mga espada sa kanyang harapan. Tulad ng para sa earth-shattering swords, lahat sila ay nawasak ng kanyang kaliwang kamay. Noon lamang napagtanto ni Yezuan na ang true chi ng lalaking nakabaluti na pilak ay may katangiang apoy, na perpektong sumalungat sa kanyang katangiang lupa. It is a hidden part of the assessment. Kung nakakuha ka ng mataas na evaluation, baka makakuha ka ng reward. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili habang umaatake siya. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay ang nakatagong pagsubok ay talagang ginawa ng Silver Armored Man on the spot. Ang Silver Armored Man ay may lihim na motibo. Boom! 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 Umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na tunog habang ang mga pag-atake ni Yezuan ay natalo ng Silver Armored na lalaki. Kung ipagpapatuloy nila ang laban, tiyak na si Yezuan ang mananalo. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang walang katapusang supply ng elemental chi. Kahit na na-convert ng Silver Armored na lalaki ang 80% ng kanyang elemental chi, imposibleng hindi niya ito magamit. Siyempre, ito ay kung hindi siya inatake ng Silver Armored na lalaki. Yezuan, bakit ang dami mong true chi? Sa wakas, hindi napigil ang magtanong ng Silver Armored na lalaki. Haha Kuya Chen, hindi ka masyadong mabait. Sikreto ko ito. Hindi sasabihin sa kanya ni Yezuan na mayroon siyang bloodline ng Sacred Tree of Life. Sige, hindi ito masyadong inisip ng lalaking nakasuot ng silver. Sa sandaling ito, bigla niyang inalis ang mahabang espada sa kanyang kamay. Sunod, hinarap niya ang earth-shattering swords gamit ang kanyang mga kamao. Bukod dito, gumamit siya ng isang suntok para sirain ang earth-shattering swords. Boom! 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 Ano, isang fist technique? Nagulat si Yezuan. Yezuan, mas mabangis. Sigaw ng lalaking nakasuot ng pilak. Ang mga mata ni Yezuan ay kumislap habang siya ay umaatake ng buong lakas. Umabot na sa 55% ang conversion ng kanyang attribute. Kahit nabuhay pa si Li Shu, hindi niya kakayanin ang kanyang mga pag-atake. Gayunpaman, sa mga mata ng lalaking nakabaluti na pilak, ang mga pag-ataking ito ay hindi makatiis kahit isang suntok. Sa sandaling ito, biglang may napagtanto si Yezuan. Napagtanto niya na mukhang hindi gumagamit ng true chi ang lalaking nakasuot ng silver. Sa halip, ginamit niya ang kanyang mga kamay upang sirain ang earth-shattering swords. Paano ito naging posible? Kailangang malaman ng isang tao na pagkatapos ng spirit realm, ang pangangatawan ng isang martial artist ay hindi gaanong tumaas pagkatapos masira. Gayunpaman, ang lalaking nakabaluti ng pilak ay hindi man lang gumamit ng true chi.
Ginamit lang niya ang kanyang mga kamao para sirain ang earth-shattering swords. Dahil dito ay hindi siya makapaniwala. Huminto siya at gulat na nagtanong, Kuya Chen, kumusta ang lakas ng pangangatawan mo? Ngumiti ang silver-armored na lalaki at sinabing, secret ko rin ito. Sige, tapos na ang pagsubok. Pumasa ka, nakapasa. Nang mahulog ang salitang ito sa tenga ni Yezuan, hindi niya naiwasang magtaas ng kilay. Nangangahulugan ba ito na sumali siya sa Warlord Palace? Salamat, Kuya Chen. Ngumiti si Yezuan at sinabing, tara labas tayo. Huwag magmadali. Ang lalaking nakabaluti na pilak ay tumawag kay Yezuan at sinabing, mayroon pa akong ilang bagay na sasabihin sa iyo. Ano? Huminto si Yezuan sa kanyang kinatatayuan at tahimik na tumingin sa lalaking nakasuot ng silver. Hindi niya alam kung bakit pero may kakaiba siyang nararamdaman sa kanyang puso. Ngayon lang, tinanong mo ako kung bakit malakas ang pangangatawan ko. I can tell you this secret, but it's up to you kung gusto mong malaman. Dahan-daang sabi ng lalaking nakasuot ng silver. Lihim, gusto mong malaman. Ang dalawang salitang ito ay naging sanhi ng pagkalito ni Yezuan. Ito ang sikreto ng lalaking nakabaluti ng pilak. Kung gusto niyang sabihin sa kanya, sasabihin niya. Ano ang ibig niyang sabihin ng bahala ka kung gusto mong malaman? Kung handang magbahagi si Kuya Chen, handa akong makinig. Tumango si Yezuan. Sige, pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo. Matapos sabihin ito ng lalaking nakasuot ng silver, bigla siyang nagtanong, Yezuan, narinig mo na ba ang Yao Clan? Yao Clan. Nang marinig ito, natigilan si Yezuan. Narinig na niya ang tungkol sa Human Clan at Si Clan, ngunit hindi pa niya narinig ang Yao Clan. Kaya, hindi niya namamalayan na umiling. Sa mundong ito, talagang maraming lahi, tulad ng Human Clan, Si Clan, at Demon Clan. Ang Yao Clan ay lahi din ng mundong ito. Dahil hindi mo pa narinig ang tungkol sa Yao Clan, dapat hindi mo pa nakita ang isa. Maaari mong isipin ang Yao Clan bilang isang lahi ng mga sagradong hayop na maaaring mag-transform sa anyo ng tao, paliwanag ng lalaking nakasuot ng silver. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Yezuan na isipin ang ilang tao, katulad ng Flood Dragon Clan sa Deep Sea Palace. Si Yuyi, Yuman, at ang iba pa ay may kakayahang mag-transform dahil sa kanilang mga ninuno na kumakain ng transformation grass. Pagkatapos, sila ba ang Si Clan o ang Yao Clan? Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Ang mahalaga, bakit sinabi ito sa kanya ng lalaking nakasuot ng pilak? Pwede ba, Kuya Chen, ikaw? Nag-flash ang isip ni Yezuan habang gulat na tanong niya. Kabanata 576. Walang epekto, hindi tao. Isang half-fin, ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Nagsimula siyang magduda sa sarili niyang mga mata. Ang lalaking ito na nakasuot ng pilak ay malinaw na mukhang tao. Paano siya naging half-fin? Yezuan, ang dahilan kung bakit mas malakas ang pangangatawan ko kaysa sa mga normal na tao ay dahil sa kalahating pusong ito. Ngayon, tatanungin kita, gusto mo bang maging katulad ko? Tanong ng lalaking nakasuot ng silver na nakapikit ang mga mata. Ito ang kanyang layunin ngayon. Tulad mo, tumigil si Yezuan at sumimangot. Siya subconsciously nagtanong, ano ang mga kinakailangan upang maging isang half-fiend? Walang requirements. Hanggat ubusin mo ang kalahating pusong ito, ang kalahati ng puso mo ay magiging kalahating puso. Sa oras na iyon, magkakaroon ka rin ng pangangatawan na katulad ko. Pagdating ng panahong iyon, magagawa mong hamanin ang mga taong mas mataas ang ranggo kaysa sa iyo. Ikaw ang magiging numero 1 henyo ng Warlord Palace. Sabi ng lalaking nakasuot ng silver. Ang numero 1 henyo ng Warlord Palace. Anong biro? Bagamat hindi masyadong matalino si Yezuan, hindi rin siya tanga. Si Jiang Tianjin ay hindi gaanong mas matanda sa kanya, ngunit nakalusot na siya sa Nihility God Realm. Kahit lumakas ang kanyang pangangatawan, hindi siya makakalusot sa Nihility God Realm ng ganoon kabilis. Ang mga salita ng lalaking nakabaluti na pilak ay para lamang subukan siya. Alam ba ng mga Palace Masters na isa kang half-fiend? Kinusot ni Yezuan ang kanyang mga mata at nagtanong. Natigilan ang lalaking nakasuot ng silver. He then shook his head and said, "They don't know. That's why I'm very careful. This is because humans and fiends are mortal enemies."
Kung matuklasan tayo ng mga tao, siguradong makukubkob tayo. Mga mortal na kaaway, nang inag ang puso ni Yesuan. Kung ganoon nga ang kaso, bakit naglakas loob ang lalaking nakabaluti na magsabi sa kanya? Bigla, naisip niya ang maraming posibilidad at agad na nagtanong, kung gayon, Kuya Chen, bakit gusto mo akong maging half-fiend? Dahil hinahangaan kita, ikaw ang pinaka-talented na taong nakita ko. Ang half-fiend na pusong ito ay pinumula sa puso ng isang heavenly dragon na nasa tuktok ng spirit realm. Ang amplification nito ay mas malakas kaysa sa aking half-fiend na puso. Kung nilunok mo ito, magkakaroon ka ng kakayahan na lumaban sa akin. Pagdating ng panahon, tuturuan kita ng concealment martial art. Kahit na ang isang Nihility God Realm Master ay hindi tayo matutuklasan. Iniabot ng Silver Armored na lalaki ang kanyang kamay at ipinakita ang pulang bato kay Yesuan. Sa totoo lang, unang natukso si Yesuan. Gayunpaman, nang banggitin ng lalaking nakabaluti na pilak na ang mga tao at kalahating demonyo ay mortal na magkaaway, nagpasya siya. Anong biro, kung siya ay naging isang kalahating demonyo, paano niya haharapin ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa hinaharap? Kaya naman imposibleng pumayag siya. Kuya Chen, kapag hindi ako pumayag, papatayin mo ba ako? Tanong ni Yesuan na may singkit na mga mata. Oo, dahil ito ang sikreto ko. Kung buhay ka pa, tiyak na ibubunyag mo ang aking sikreto. Ang mga patay lamang ang maaaring magtago ng sikreto. Tumango ang lalaking nakasuot ng silver. Ngayong nasabi na niya ang kanyang bahagi, si Yesuan na ang magdedesisyon. Nahulaan na ni Yesuan ang kanyang mga salita. Kung tumanggi si Yesuan, ang lalaking nakabaluti na pilak ay tiyak na sasabog at papatayin siya. Higit pa rito, ito ang pugad ng Earth Core Spider. Kahit na namatay si Yesuan, marami siyang dahilan. Saglit na nag-isip si Yesuan at nagsabi, ilan ang kalahating demonyo sa Branch Palace ng Warlord Hall? Ako lang at ang kapitan ko, sabi ng lalaking nakasuot ng silver. Habang papunta sa pugad ng Earth Core Spider, tinanong ni Yesuan ang Silver Armored na lalaki tungkol sa maraming bagay. Sa Branch Palace ng Warlord Hall, ang conversion ng katangian ng kapitan ay umabot ng hindi bababa sa 70%, habang ang kapitan ay nasa tuktok ng Spirit Realm. Mayroon lamang 2 kalahating demonyo sa Warlord Hall. Kung ang kapitan na binanggit ng lalaking nakabaluti na pilak ay maaaring magpino ng isang spirit realm na tugatog sa puso ng kalahating demonyo, bakit hindi niya ito ibigay muna sa lalaking nakabaluti ng pilak? Ang intuition ni Yesuan ay nagsabi sa kanya na ito ay isang kasinungalingan. Gayunpaman, hindi siya magiging tanga para tumanggi. Okay, Kuya Chen. I agree. Tumango si Yesuan. Great, Yesuan. Ang puso ng kalahating demonyo na ito na pinumula sa isang spirit realm peak na puso ng Sky Dragon ay sa iyo. Ang lalaking nakasuot ng pilak ay ngumisi ng walang anumang hinala. Ito ay dahil hindi kailangan ni Yesuan na maglaro ng anumang mga trick. Kung tutuusin, ang lakas niya. Kahit nakainin ni Yesuan ang puso ng kalahating demonyo at naging mas malakas, si Yesuan ay magiging kalahating demonyo na noon. Magiging pareho sila sa kanya. Tinanggap ni Yesuan ang puso ng kalahating demonyo at inilagay ito sa kanyang bibig sa ilalim ng tingin ng lalaking nakabaluti na pilak. Gayunpaman, hindi niya ito nilunok. Sa halip, tahimik niyang inilagay ito sa kanyang DevR space. Nakalunok siya at nagtanong, Kuya Chen, kailan magkakabisa ang puso ng kalahating demonyong ito? Malapit na, baka makaramdam ka ng nakakasakit ng puso. Dapat mong tiisin. Habang tumatagal, mas magiging matatag ang puso mong kalahating demonyo. Mataimtim na paalala ng lalaking nakabaluti na pilak. Oh, bahagyang tumango si Yesuan. Gayunpaman, naghintay siya ng ilang sandali, ngunit walang reaksyon. Siyempre, walang reaksyon. Pagkatapos ng lahat, ang puso ng kalahating demonyo ay inilagay sa kanyang DevR space. Yesuan, ano ang nararamdaman mo? Curious na tanong ng lalaking nakasuot ng silver nang makita niya ang kalmadong ekspresyon ni Yesuan. Sa lohikal na pagsasalita, ang puso ng kalahating demonyo ay dapat na nagsimulang magkabisa. Gayunpaman, bakit walang reaksyon si Yesuan? Kuya Chen, walang epekto. Mapagpanggap na sabi ni Yesuan. Imposible, hindi kaya matagumpay na napino ang puso ng kalahating demonyo. Maghintay ng ilang sandali at tingnan. Sumimangot ang lalaking nakasuot ng silver.
Naghintay sila ng ilang sandali. Kasama ang nakaraang oras, ito ay 1 buong 5 minuto. Kuya Chen, wala pa ring epekto. Umiling si Yezuan. Pambihira. Baka may problema sa puso ng kalahating demonyo na binigay ng Vice Palace Master. Napaisip ang lalaking nakabaluti na pilak. Naghintay siya ng ilang sandali, ngunit wala pa ring reaksyon mula kay Yezuan. Imposibleng nagpapanggap si Yezuan. Kung tutusin, naranasan na niya ang ganoong uri ng sakit sa puso. Hindi maaaring manatiling walang malasakit si Yezuan. Sa makatuwid, dapat may problema sa puso ng kalahating demonyo. Yezuan, subukan mong kainin ito. Naglabas ng isa pa ang lalaking nakabaluti na pilak. Ang isang ito ay orihinal na inihanda para kay Merong Zhu. Ang puso ng half-demon na ito ay nilinis din mula sa puso ng Heavenly Dragon. Gayunpaman, ang Heavenly Dragon na ito ay wala sa tuktok ng Spirit Stage. Medyo kulang ito. Inihagis ng lalaking nakabaluti na pilak ang puso ng half-demon kay Yezuan. Sinalo ito ni Yezuan at inilagay sa kanyang bibig sa harap ng lalaking nakasuot ng pilak. Sa pagkakataong ito, ang lalaking nakasuot ng silver ay tumitig kay Yezuan. Nararamdaman niya na ang espiritual na enerhiya ng puso ng kalahating demonyo ay nawala. Nangangahulugan ito na ito ay nilamon ni Yezuan. Gayunpaman, ang kakaiba ay wala pa ring reaksyon si Yezuan matapos kainin ang puso ng kalahating demonyo. Ano ang F***? Anong nangyayari? Walang epekto ang puso ng dalawang kalahating demonyo. Ang lalaking nakasuot ng pilak ay umungal sa kanyang puso. Kabanata 577. Demonisasyon. Kuya Chen, nagbago ba ang half-demon's heart mo? Tanong ni Yezuan. Baguhin. Anong klaseng biro ito? Hindi ako naniniwala. Ang lalaking nakasuot ng pilak ay bumaba mula sa langit at naglakad sa harap ni Yezuan. Ibinigay niya ang huling half-demon's heart at sinabing, ito na ang huli. Sa totoo lang, kung wala pa ring epekto ang half-demon's heart na ito, maaari lang niyang mawala ng malay si Yezuan at magsumbong sa Deputy Palace Master ng Warlord Palace. Pagkatapos ng lahat, alam na ni Yezuan ang kanyang sikreto at hindi na siya makakabalik sa Warlord Palace kasama niya. Kinuha ni Yezuan ang huling half-demon's heart at nilamon ito. Ang lalaking nakasuot ng pilak ay 1 metro ang layo mula kay Yezuan. Kitang-kita niya na nawawala ang aura ng puso ng half-demon. Tingnan natin kung gaano kalaki ang maibibigay sa akin ng 3 half-demon's heart na ito. Sa isang pag-iisip, direktang nilamon ni Yezuan ang 3 half-demon's heart sa DevR space. Siyempre, ito ay isang normal na pagkain, hindi isang espesyal na pagkain. Ding! Tumaas sa 60 puntos ang conversion ng Earth attribute ng host. Nag-prompt ang system. Bago ubusin ni Yezuan ang puso ng half-demon, ito ay 55 puntos, na nangangahulugang ito ay 55%. Ngunit ngayon, bigla itong tumaas sa 60 puntos, na nangangahulugan na ito ay 60%. Bagamat ang 3 half-demon's heart na ito ay mahalaga, ang mga ito ay pinulamang mula sa puso ng Saint Beast sa tuktok ng Spirit Stage. Sa makatuwid, ang kanilang halaga ay hindi mataas. Kung ito ay 3 Void God Beast's hearts, malamang na mapataas ito ni Yezuan ng 10 puntos. Si Yezuan ay lubos na nasisiyahan dito. Ang lalaking nakasuot ng silver na nakatayo sa harap ni Yezuan ay nagulat. Pakiramdam niya ay biglang tumaas ang aura ni Yezuan. Nagtatakang tanong niya, Yezuan, ano ang nararamdaman mo? Gayunpaman, nakalusot ako. Bahagyang napaawang ang bibig ni Yezuan. Breakthrough. Hindi naintindihan ng lalaking nakasuot ng pilak. Ang puso ng half-demon ay magpapalaki lamang ng katawan. Paano ito makakatulong kay Yezuan na makalusot? Gayunpaman, sa susunod na sandali, naramdaman niya ang napakalakas na hangarin na pumatay at agad na umatras. Yezuan, ikaw. Ang lalaking nakabaluti na pilak ay tumingin kay Yezuan ng may takot. Kuya Chen, salamat sa 3 pusong kalahating demonyo. Ngumisi si Yezuan. Anong ibig mong sabihin? Kinaikit ng lalaking nakasuot ng silver ang kanyang mga mata. Hehe, Kuya Chen, napino ko na ang iyong 3 pusong kalahating demonyo. Gayunpaman, puso ng tao pa rin ang puso ko. Tao pa rin ako, hindi half-fiend. Nakangiting sagot ni Yezuan. Imposible ito. Kumunat ang noo ng lalaking nakasuot ng silver.
Wala akong pakialam kung maniwala ka sa akin o hindi. Sa anumang kaso, tao ako. Ginamit ko ang aking espesyal na pamamaraan upang pinuhin ang 3 pusong kalahating demonyo. Iniunat ni Yesuan ang kanyang katawan dahil alam niyang may paparating na labanan. Sa totoo lang, maaari sana siyang maglunsad ng palihim na pag-atake at patayin ang lalaking nakabaluti kanina. Gayunpaman, hindi niya ginawa dahil gusto niyang makita kung gaano kalakas ang pangangatawan ng kalahating demonyong ito. So sinasabi mo na niloloko mo ako. Sa wakas ay nag-react ang lalaking nakasuot ng silver. Tama na, tumango si Yesuan. Sa mundong ito, kung hindi ka manlinlang ng iba, malilinlang ka ng iba. Kung siya ay isang mahina na madaling durugan ng lalaking nakabaluti na pilak, papakawalan kaya siya ng lalaking nakabaluti na pilak kapag tumanggi siya? Siyempre hindi. Hindi ko akalain na lolokohan mo ako. Hinahangaan kita at gusto kitang palakasin, pero hindi mo ito pinahalagahan. Sige, hayaan mo akong ipadala ka sa iyong paglalakbay. Ang lalaking nakabaluti na pilak ay biglang naglabas ng isang pinakamataas na gradong celestial artifact. Hindi tiyak kung sino ang magpapaalis. Kumislap ang mga mata ni Yesuan at mahigpit niyang hinawakan ang Longsword sa kanyang kamay. Isang Demon God's shadow ang namuo sa likod niya. Sa susunod na sandali, ang anino ng Demon God ay sumanib sa kanyang katawan. Ang pagbabalik loob ng katangian ng lalaking nakabaluti ng pilak ay umabot na sa 80% at mayroon siyang kalahating demonyong katawan. Nahigitan na ng kanyang lakas ang Tornado General sa ilalim ng utos ng Domain Master ng rehiyon ng Luosha. Gayunpaman, si Yesuan ay hindi nakatulad ng dati. Ang kanyang conversion na katangian ay umabot sa 60% at mayroon siyang 2 malalim na kahulugan ng Earth Pulse at Pulsating Guard. Kahit na hindi niya ginamit ang 8 Desolate Sword, hindi siya natatakot sa kanyang kalaban. Patayin! Sa pagkakataong ito, sabay na sigaw ng 2 sa kanilang mga puso, at mabilis na umiwas ang kanilang mga figure. Sword of Earth Splitting. Earth Pulse. Buong lakas na umatake si Yesuan. Ang lalaking nakabaluti na pilak ay patuloy na iniindayog ang kanyang mahabang espada at ang mga guhit ng nagniningas na espada na chi ay tumama kay Yesuan. Tulad ni Li Shu, na pinatay ni Yesuan, mayroon siyang fire attribute na vital energy. Sa makatuwid, mas epektibo siya laban kay Yesuan. Bilang karagdagan sa kanyang kalahating demonyong katawan, ang kanyang lakas ay higit kay Yesuan. Gayunpaman, nagawang patayin ni Yesuan si Li Shu gamit ang attribute conversion na lumampas sa 20%. Ngayon, mahigit 20 lang siya ng bahagya. Baka kalabanin siya. Boom! 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 Kakasimula pa lang nilang 2 at ginagamit na ang lahat ng kakayahan nila para magpatayan. Si Yesuan ay dehado sa larangan at katangian, ngunit ang kanyang bilis ay hindi mas mabagal kaysa sa lalaking nakasuot ng pilak. Kaya naman, nasa isang stalemate silang 2. Itong batang ito, 50% lang ang attribute conversion niya dati. Paano niya nadagdagan bigla sa 60%? Laking gulat ng lalaking nakasuot ng pilak. Naisip niya na si Yesuan ay dapat magkaroon ng napakalakas na aura concealment technique na maaaring magtago ng kanyang aura at lakas. Gayunpaman, hindi niya alam na nakalusot si Yesuan. Bukod dito, lahat ito ay salamat sa kanyang 3 kalahating demonyong puso. Kuya Chen, medyo mahina ka. Ito lang ba ang meron ka? Ngumisi si Yesuan habang umiiwas. Anak, huwag kang masyadong mayabang. Umungal ang lalaking nakabaluti na pilak. Alam niyang magtatagumpay siya o mamamatay sa pagsubok sa pagkakataong ito. Kung hindi niya papatayin si Yesuan, tiyak na iaanunsyo ni Yesuan ang bagay na ito. Kapag nangyari iyon, magiging masama ang mga pangyayari. Sa makatuwid, kahit na kailanganin niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay, kailangan niyang patayin si Yesuan. Sa kasamaang palad, ang kanyang kasalukuyang kaharian ay hindi sapat. Mahigit 30 round ang palitan nilang 2, ngunit walang magawa sa isa't isa. Gayunpaman, kumpara sa simula, si Yesuan ang may kapangyarihan. Ang bloodline ng Sacred Tree of Life. Walang katapusang elemental chi. Ito ay isang kalamangan. Ang pusong kalahating demonyo ay hindi masama, ngunit ako, si Yesuan, ay hindi bulag na humahabol sa kapangyarihan. Dahil mortal na magkaaway ang mga tao at demonyo, ipapatupad ko ang hustisya sa ngalan ng langit at papatayin ko kayo ngayon.
Panipi, umungol si Yezuan. Cut the crap. Nililigawan mo si kamatayan. Sigaw din ng lalaking nakasuot ng silver. Gayunpaman, nakaramdam siya ng matinding pressure. Ang pressure na ito ay nagmula kay Yezuan. Mula nang pumasok si Yezuan sa Geocentric Spiders, lair, hindi na siya huminto para magpahinga. Bago lumabas ang Geocentric Spider King, nakapatay na si Yezuan ng higit sa 300 Geocentric Spider gamit ang Earth Elemental Chi. Hindi niya maintindihan kung bakit kakaiba ang Chi ni Yezuan sa kanyang kaharian. Ang Elemental Chi ni Yezuan ay malamang na nalampasan ang kanyang sarili. Kung magpapatuloy ito, siya ang matatalo kapag naubos ang kanyang Elemental Chi. Pagdemonyo, sa sandaling ito, ang lalaking nakabaluti na pilak ay biglang umungal sa langit. Nagsimulang magbago ang buong anyo niya. Ito ay, Kabanata 578, Mamatay. Pinagmasdan ni Yezuan ang mga kamay ng lalaking nakasuot ng pilak na naging mga kuko. Tumubo ang mga sungay mula sa kanyang ulo, at tumubo ang isang payat na buntot. Gayunpaman, nakakita na siya ng ganitong uri ng buntot dati, at hindi lang ito isang beses. Sky Dragon. Ang kalahating demonyong puso ng lalaking ito na nakabaluti ng pilak ay pino mula sa puso ng isang Sky Dragon, kaya pagkatapos ng demonification, medyo nagmukha siyang Sky Dragon. Brat, papatayin kita. Ang lalaking nakabaluti na pilak ay nagbagong anyo sa isang kalahating tao, kalahating dragon. Pagkatapos ng malakas na sigaw, itinapon niya ang mahabang espada sa kanyang kamay at sinuntok si Yezuan. Sa pagkakataong ito, hindi na nang ahas si Yezuan na magpigil pa. Bawang sword. Walang pag-aalinlangan na kinuha ni Yezuan ang bawang sword, ngunit agad itong nabasag. Bawang wind formation. Whoosh! 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 Maraming matutulis na talim ang lumipad patungo sa nakademonyong lalaking nakasuot ng pilak. Naiintindihan na ni Yezuan ang tumibok na pulse ng mundo, kaya maaari niya itong pagsamahin sa anumang pag-atake. Maaaring gawin din ng bawang wind formation na ito. Ano? Natigilan ang lalaking nakasuot ng silver. Nang makita ang 8 matutulis na talim na lumilipad patungo sa kanya, iniunat niya ang kanyang mga kuko at sinubukang hawakan ang mga ito, ngunit marahas itong naitaboy. Ethereal Divine Weapon. Ito ay isang Ethereal Divine Weapon. Nakilala agad ito ng lalaking nakasuot ng silver. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit tinanong siya ni Yezuan tungkol sa Ethereal Divine Weapon ng detalyado. Lumalabas na si Yezuan ay talagang may Ethereal Divine Weapon. Ito ay magiging mahirap. Kuya Chen, pasensya na ha. I was very willing to befriend you, but who knew that you would be so greedy at target me? Kaya, mangyaring mamatay. Panipi. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Kinokontrol niya ang 8 matutulis na talim at umatake gamit ang Sword of the Earth Shattering. Sa sandaling ito, damapo sa lupa ang mga paa ng lalaking nakabaluti na pilak. Kung tutuusin, kung malakas ang katawan ng isang tao, mas mabilis itong tumakbo sa kanyang mga paa. Ito ay mas mabilis kaysa sa paglipad. Binigyan din ito si Yezuan ng pagkakataon. Ang 10 hakbang ng Battle Dragon. Tumibok na palso ng lupa, 2 layer. Boom! 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 Sa ilalim ng 3-pronged attack, hindi mailabas ng Silver Armored na lalaki ang kanyang mga kamay at napilitang maging passive state. Ang kalahating dragon na mukha ng lalaking nakabaluti na pilak ay namumula na parang nakakain ng lason. Hindi niya inaasahan na haantong siya sa ganito. Ngayon, hindi na siya makatagal. Yezuan, inaamin ko ang pagkatalo ko. Sa wakas ay sinabi ng lalaking nakasuot ng pilak. Aminin ang pagkatalo. Aminin ang pagkatalo. Halos tumawa ng malakas si Yezuan. Sa isang laban ng buhay at kamatayan, mayroon pa ring aamin na talunin si Lucas ng editor. Kuya Chen, hayaan mo akong ipadala ka sa langit. Si Yezuan ay hindi si Yezuan. Bawang-bawang wind formation, Sword of the Earth Shattering Step. Ang 10 hakbang ng Battle Dragon. Transcend Zuan Dragon Island Move Run Divine Zuan Ice Steps, Imp Transcend Technique. Sa ilalim ng 3-pronged attack, nagsimulang lumitaw ang mga sugat sa katawan ng lalaking nakabaluti na pilak. Ang mga sugat na ito ay dulot ng Earth Elemental True Energy, na maaaring makahadlang sa daloy ng kanyang tunay na enerhiya. Bagamat ang kanyang True Chi ay may katangian ng apoy,
wala siyang oras upang iwaksi ang mga bato sa kanyang katawan sa harap ng napakahirap na magkasanib na pag-atake. Sa wakas, sa ika-105 na round ng labanan, bang! Ang Sword of the Earth ni Yezuan ay biglang dumaan sa hita ng Silver Armored na lalaki at pinutol ito. Agad na natusok ang sugat at saka sumabog. Nawalan ng paa, hindi na siya nakalaban. Nagmamadali siyang humingi ng awa, Yezuan, iligtas mo ang aking buhay. Nang pumasok ang mga salitang ito sa tainga ni Yezuan, hindi niya ito nakumbinsi. Mamatay. Pinawi ni Yezuan ang kanyang espada at agad na pinutol ang ulo ng lalaking nakabaluti na pilak. Mamatay. Alam lang ni Yezuan na ang kanyang apelyido ay Chen. Ni hindi niya alam ang pangalan niya. Bagamat may pamilya ang lalaking nakasuot ng silver, wala bang pamilya si Yezuan? Natural na selection. Ang mahihina ay laging inalis muna. Dahil nang ahas siyang puntiryahin si Yezuan, dapat siyang maging handa na mapatay. Matapos mamatay ang lalaking nakabaluti na pilak, nabawi niya ang kanyang orihinal na anyo. Lumapit si Yezuan at kinuha ang interspatial ring ng lalaki kasama ang bangkay. Ding! Tumaas ang Earth Attribute Conversion ng host. Ito ay kasalukuyang nasa 62 points. Ang lalaking nakabaluti na pilak ay isang bantay ng sangay ng Warlord Hall. Siya ay napakalakas at napakayaman. Gayunpaman, ang kasalukuyang level ni Yezuan ay hindi mababa, kaya tumaas lang ng 2 ang level ni Yezuan. Gayunpaman, ito ay medyo maganda. Pagkatapos ng lahat, nang pumasok siya sa lungga ng gagamba sa ilalim ng lupa, ang conversion ng kanyang katangian ay tumaas lamang ng 50%. Hindi ko akalain na magiging half-demon pala siya. Kahit hindi siya totoong demonyo, mortal na kaaway pa rin siya ng mga tao. How dare he try to recruit me? Anong klaseng biro ito? Panipi, ngumuso si Yezuan sa loob. Ang lalaking nakasuot ng pilak ay patay na. Gayunpaman, siya ang tagasuri para sa pagsubok na ito. Sino ang hahalili kung siya ay namatay? Mukhang kailangan kong maghanap ng dahilan para itulak siya. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay tiyak na mayroong iba pang kalahating demonyo sa Warlord Hall. Baka may mga demonyo pa sa anyo ng tao. Gayunpaman, karamihan sa mga tao sa Warlord Hall ay mga tao. Imposible para sa mga kalahating demonyo na makalusot ng napakarami sa kanila. Sa makatuwid, kinailangan ni Yezuan na bumalik sa Warlord Hall. Umalis muna tayo dito. Huminahon si Yezuan at nilinis ang eksena. Pagkatapos, sumugod siya sa ibabaw. Hindi nagtagal, bumalik na siya sa ibabaw. Yezuan, bakit ka lumabas? Si Shi Xiao, na umaaligid sa itaas ng lungga ng gagamba sa ilalim ng lupa, ay hindi maiwasang magtanong nang makita niyang lumipad si Yezuan. Nasa kalagitnaan ako ng pagpatay nang bigla akong yayain ni Kuya Chen na lumabas. Hindi ko alam kung bakit, casual na sagot ni Yezuan. Naunawaan kaagad ni Shi Xiao. Marahil ay nakakita siya ng ilang kayamanan sa daan, kaya itinigil niya ang paglilitis. Tumango si Merongzu at ang iba pa. Naintindihan naman nilang lahat. Sa makatuwid, si Yezuan ay nanatili sa kanila ng isang buong araw. Pambihira, di ba sabi nila hindi malakas ang mga gagamba sa ilalim ng lupa? Dapat isang araw lang lumabas si Kuya Chen. Kumunat ang noo ni Shi Xiao. Hindi ito ang unang beses na tinanong niya ito. May isang hari ng gagamba sa lungga ng gagamba sa ilalim ng lupa. Hindi kaya pinatay ito ni Kuya Chen para maging ligtas para sa atin? Posible rin na napapalibutan siya ng napakaraming gagamba. Umabot na sa 80 ang attribute conversion ni Kuya Chen. Paano kaya magkakaroon ng aksidente? Nag-uusap pa rin si Shi Xiao at ang 2 pang tao. Si Merongzu ay tahimik na nakatayo sa gilid, hindi nagsasalita. Si Yezuan lang ang nakakaalam ng dahilan. Ang lalaking nakasuot ng pilak ay pinatay niya, kaya hindi siya nakalabas. Ang bangkay ay nasa kanyang lumalamon na espasyo. Kung talagang lalabas siya, malamang na matakot si Yezuan. Kasabay nito, ang lalaking nakabaluti na pilak ay naghanda ng 3 kalahating pusong demonyo, kaya nahulaan ni Yezuan na sina Merongzu at Shi Xiao ay kasama rin sa kanyang listahan. Sa pamamagitan ng pagpatay sa lalaking nakasuot ng pilak, hindi direktang nailigtas ni Yezuan sina Merongzu at Shi Xiao. Sandali lang, kapag oras na, babalik tayong 5.
Tapos, kukuha tayo ng bagong gwardya ng palasyo para sa paglilitis. Ito ang plano ni Yezuan. Kabanata 579. Muling pagtatasa. Napakabilis, lumipas ang isang araw. Si Shishao at ang iba ay matagal nang naghihintay sa lalaking nakasuot ng silver armor. Yezuan, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Shishao, nakasimangot. Mukhang naaksidente si Kuya Chen. Dapat ba tayong bumalik at iulat ito sa mga nakatataas? Sabi ni Lin Feng bago makapagsalita si Yezuan. Agree, si Kuya Chen ang examiner natin. Kung ma-accident siya, hindi na tayo makakapag-exam. Balik na tayo, sabi ni Wang En na tumatango-tango. Lumingon si Shishao kay Merong Zhu at sinabing, Miss Merong, ano sa palagay mo? Sige, sabi ni Merong Zhu, tumanggo. Wala rin akong pakialam. Sagot ni Yezuan, gusto pa rin niyang bumalik. Sige, balik na tayo. Baka may nangyari sa underground na spider nest. Dapat iulat natin ito sa mga nakatataas at pagkatapos ay suriin muli. Sabi ni Shishao, lumipad pabalik sa direksyong pinanggalingan nila. Nang dumating sila, kinuha sila ng lalaking nakasuot ng pilak na baluti. Pagbalik nila, inabot pa sila ng isang araw. Pagdating nilang 5 sa Champion Palace, napansin sila ng isang gwardya sa entrance. Anong ginagawa mo dito? Tanong ng guard na nakasuot din ng silver armor. Kuya, kasali kami sa pagtatasa ng mga gwardya ng palasyo sa pagkakataong ito. Gayunpaman, isang aksidente ang nangyari sa gwardya ng palasyo na namamahala sa pagtatasa at hindi kami nakalabas sa St. Beastlair, kaya bumalik kami upang magulat. Bumagsak si Yezuan sa lupa at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Ano, na-aksidente yung examiner? Saan ka kumuha ng pagsusulit? Tanong ng guard na nakakunot ang noo. Ang underground spider nest sa kanlurang bahagi ng palasyo. Sagot ni Yezuan. Kinuha ng gwardya ang isang scroll mula sa kanyang Ring of Cosmos at sinipat ito. Si Chen Liang ang namamahala sa underground spider nest. Nang makita niya ang pangalan ng examiner, lumiwanag ang kanyang mga mata, ikaw si Yezuan. Akin na yan, sabi ni Yezuan, tumanggo. Hindi siya nagulat. Sa daang mga henyo na kumuha ng pagsusulit, siya at si Sun Xingyu lamang ang nakakaunawa ng mga hindi kapani-pani walang lakas. Siguradong makikilala siya ng gwardya. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari ng detalyado, sabi ng gwardya ng palasyong nakabaluti ng pilak. Kasunod noon, sinabi sa kanya ni Yezuan ang kwentong ginawa niya. Kaya lang noong nasa kalagitnaan na siya ng pagpatay ay bigla siyang tinawag ng Silver Arm Ord at pinaalis muna siya. Gayunpaman, hindi na bumalik ang lalaking nakabaluti na pilak. Iyan ay kakaiba. Na-explore na natin ang geocentric spider lair na iyon, at mayroon lamang 75% geocentric spider king. Nakatagpo kaya ito ng maraming gagamba at napalibutan at napatay. Kinaikit ng gwardya ng palasyong nakabaluti ang pilak at sinabing, maghintay ka rito, magsusumbong ako sa kapitan. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at pumasok sa side hall habang naghihintay doon si Yezuan at ang 4 pa. Hindi nagtagal, lumabas siya kasama ang isang binata na nakasuot ng golden armor. Nabalitaan na ng binatang nakasuot ng golden armor ang nangyari. Lumabas siya at tumingin kay Yezuan. Ngayon, pangungunahan ko kayong lahat sa paglilitis. Hindi magbabago ang lokasyon ng pagsubok. Ito pa rin ang magiging Earth Core Spider Lair. Oo, tumanggo si Yezuan at ang iba pa. Agad na inakay ng binata na nakasuot ng golden armor ang 5. Habang nasa daan, ang binata na nakasuot ng golden armor ay hindi naiwasang magtanong, kayong 5 ba ay taga Luoxia region? Oo, ang pangalan ko ay Wang Chanyo. Dumating ako dito 5 taon na ang nakalilipas sa pamamagitan ng Panginoon ng rehiyon. Baka narinig mo na ako, sabi ng binata na nakasuot ng golden armor. Huang Chanyo, si Yezuan at ang iba ay natigilan. Hindi nila akalain na may makikilala silang senior dito. Kahit na tayo ay nanggaling sa iisang lugar, huwag mong isipin na tutulungan kita. Susunod ako sa mga alituntunin ng paglilitis. Nang matapos magsalita ang binata na nakasuot ng gininto ang baluti, hindi na siya nagsalita pa at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Makalipas ang isang araw, bumalik si Yezuan at ang 4 pa sa Earth Core Spider Lair. Mayroong 100 poison sac sa Earth Core Spider Lair. Ang limitasyon sa oras ay 2 araw. Yezuan,
Mauna ka, sabi ni Huang Qianyo. Tahimik na tumanggo si Yezuan habang maingat niyang binabantayan si Huang Qianyo. Gayunpaman, nang lumipad siya sa pasukan ng Earth Core Spider Lair, napagtanto niyang hindi siya sinundan ni Huang Qianyo. Si Huang Qianyo ay sumali sa Warlord Hall 5 taon na ang nakakaraan at ang kanyang conversion ng katangian ay umabot na sa 70%. Mas malakas siya kaysa sa lalaking nakasuot ng pilak. Kung sinunod niya, maaaring nasa panganib si Yezuan. Gayunpaman, dahil hindi siya sumunod, hindi nag-alala si Yezuan. Bukod dito, hindi direktang pinatunayan nito na si Huang Qianyo ay hindi isang kalahating demonyo. Siyempre, ito ay isang posibilidad lamang. Si Yezuan ay muling pumasok sa Earth Core Spider Lair. Sa tansya niya, magagawa niyang i-flip ang buong pugad sa loob ng 2 araw. Nais niyang makahanap ng pagkakataong maalis ang lungga na ito. Ngayon, nagkaroon siya ng pagkakataon. 2 araw. Patayin. Ang mga mata ni Yezuan ay kumislap habang sinimulan niya ang isang baliw na patayan. Dati, kaya niyang patayin ang Earth Core Spider King. Matapos masira, itong Earth Core Spider Lair ay hindi nabanta sa kanya. Kaya naman, binaligtad niya ang buong pugad at inalis ang lahat ng kayamanan. Siyempre, hindi siya lumayo. Nag-iwan siya ng maraming Earth Core Spider. Pagkatapos ng 1 araw at kalahati, sa wakas ay lumabas si Yezuan. Ang kanyang conversion na katangian ay umabot sa 63 puntos. Bagamat 1 punto lang, ang paglusot sa loob ng wala pang 2 araw ay napakabilis para sa kanya. Yezuan, nakakamangha ka talaga. May lakas ka pa talagang maghanap ng kayamanan. Hindi napigilan ni Shi Xiao na sabihin. Napangiti ng awkward si Yezuan. Sa oras na ito, malamig na ngumuso si Huang Qianyo, tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparehon. Susunod, masama ang ugali niya. Nakumpleto na ni Yezuan ang pagsusulit, ngunit hindi pa siya lumalabas. How dare he make him maghintay sa labas? Kung hindi naintindihan ni Yezuan ang abstruse na kahulugan, bigla na lang siyang nag-flip out. Bago pumasok si Yezuan, naitakda na ang order. Si Merong Zhu ang sumunod. Matapos marinig ang mga salita ni Huang Qianyo, tumalon siya sa Earth Core Spider Lair. Ang conversion ng kanyang katangian ay umabot na sa 70%. Ang pagpatay sa mga Earth Core Spider ay magkakaroon lamang ng 1 strike. Kaya naman, lumabas siya pagkalipas ng ilang oras. Sumunod ay si Shi Xiao. Hindi siya masama. Lumabas siya ng kalahating araw. Ang sumunod ay si Lin Feng. Ang conversion ng katangian ni Lin Feng at Wang En ay umabot na sa 55%. Bagamat ito ay mas mataas kaysa sa Earth Core Spider, kailangan nila ng oras upang mabawi at mapatay sila ng dahan-dahan. Si Lin Feng ay gumugol ng higit sa 1 araw upang tapusin ang pagsusulit. Para naman kay Wang En, makalipas ang 2 araw, hindi siya lumabas sa Earth Core Spider Lair. Hindi alam ni Huang Qianyo kung patay na siya o naantala. Ang limitasyon sa oras para sa pagsusulit ay 2 araw. Dahil hindi siya lumabas, ibig sabihin ay na-eliminate na siya. Sa makatuwid, hindi siya hinintay ni Huang Qianyo. Fair na. Nang matapos ang oras, dinala ni Huang Qianyo si Yezuan at ang iba papabalik sa Battle King Hall. Ang grupo nila ang pinakamabagal. Pagbalik nila, lahat ng ibang kalahok ay nakabalik na. May second round pa. Kung nakakuha ka ng magandang rangkang, maaari kang makakuha ng Hollow Godly Weapon. Gawin mo ang iyong makakaya. Pagkabalik, sinabi ni Huang Qianyo kay Yezuan. Tapos, umalis na siya. Kabanata 580, Labanan ng Gantimpala. Gayunpaman, ang Ethereal Divine Weapon na binanggit ni Huang Qianyo ay nagpaningning sa mga mata ni Yezuan at ng 3 pa. Isa itong Ethereal Divine Weapon. Kahit na ang isang Spirit Stage Martial Artist ay hindi maaaring gumamit ng isang Ethereal Divine Weapon, ang amplification ay talagang mas mahusay kaysa sa pinakamahusay na Celestial Artifacts. Yung second round, mukhang kailangan kong makuha ang unang pwesto. Sa hinaharap, kahit hindi ako gumamit ng bawang sword, magagamit ko ang ibang Ethereal Divine Weapons para palitan ito. Labis na lalakas ang aking lakas, naisip ni Yezuan sa kanyang sarili habang siya ay bumalik sa kanyang tirahan. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay si Huang Qianyo, na hindi niya inakala na kalahating hayop, ay pumunta din upang hanapin ang Deputy Hall Master.
Sa sandaling ito, sa isang tirahan sa Warlord Hall. Deputy Hall Master, nakabalik na ako. Si Huang Qianyo ay lumuhod sa isang tuhod. Anong clues ang nahanap mo? Kumunat ang noo ng Deputy Hall Master at nagtanong. Wala pa ring balita kay Chen Liang. Patay na siya. Umiling si Huang Qianyo. Sa tingin mo ba siya ay pinatay ni Ye Zuan o namatay siya sa pugad? Tanong ng Deputy Hall Master. Saglit na nag-alinlangan si Huang Qianyo bago sumagot. Sa palagay ko ay walang lakas si Ye Zuan para patayin si Chen Liang. Sa makatuwid, sa tingin ko ay may mali sa pugad. Sisiyasatin ko ito mamaya. Hindi na kailangan iyon. Magpapadala ako ng ibang tao para mag-imbestiga. Kapag nakapasa si Ye Zuan sa pagsusulit, siya ay itatalaga sa iyong koponan. Ang sabi ng Deputy Hall Master. Kung ganoon, hindi na niya kailangang pumunta sa main hall. Tanong muli ni Huang Qianyo. Paano natin maipapadala ang ganoong kagandang panla sa main hall? At saka, ang main hall ay puno ng mga eksperto. Madali para sa kanya na malantad. Hayaan mo siyang manatili sa iyong koponan at obserbahan siya. Kung may nakita kang mali, maaari mong patayin. Nabalitaan ko na mayroong 2 ethereal divine beast sa lugar na nasasakupan namin. Pipino ko ang 2 pusong kalahating hayop. Panipi. Pagkatapos magsalita ng Deputy Hall Master, tumalikod siya at sinabing, maaari kang mauna. Magpapadala ang main hall ng isang tao na mag-iimbestiga mamaya. Dapat kang lumabas at maglakad-lakad. Huwag manatili sa sub-hall. Madaling ilantad ang iyong sarili. Oo, Deputy Hall Master. Tumango si Huang Qianyo at lumabas ng silid. Isa rin siyang half-beast. Siya ay isang kalahating hayop. Para naman kay Deputy Hall Master Huang Qianyo mo. Napakabilis, lumipas ang isa pang 3 araw. Sa 3 araw na ito, si Ye Zuan ay nanatili sa kanyang tirahan. Gayunpaman, hindi niya mapataas ang kanyang kapangyarihan kay Upanishad sa pamamagitan ng paglilinang ng walang taros. Mas mabilis ang pakikipaglaban. Pagkaraan ng 3 araw, may tumawag sa kanilang 4 para magtipon sa pasukan ng branch hall. Ito ang ikalawang round ng pagtatasa ng bantay ng palasyo. Alam na ni Ye Zuan kung ano iyon. Ito ay isang labanan. Nang makarating silang 4 sa pasukan, 12 ng mga henyo na mula sa 12 domain ang nagtipon dito. Bago ang pagsusulit, ang kabuoang bilang ng mga tao ay lumampas sa 100. Ngunit pagkatapos ng unang round, kalahati na lamang ng mga kalahok ang natira. Sa katunayan, gusto ng Battle Emperor Hall ng mga elite. Ang mga mahihina ay inalis lahat. Sa oras na ito, ang average na conversion ng katangian ng mga henyong ito ay tinatayang umabot sa 60. Sa mga taong ito, maraming mga henyo na nakamit ang 70% conversion ng katangian, kapareho ng antas ng Merongzu. Ang ilan ay mas mataas pa sa kanya, na nakamit ang 75% conversion ng attribute. Gayunpaman, ang pinakamalakas sa kanila ay natural na si Sun Xingyu na nakaintindi sa lalim ng Midas Touch. Ang mga pag-atake na uri ng metal ay ang pinakamalakas, at kakaunti ang mga pag-atake sa uri ng lupa na sumalungat sa mga pag-atake ng uri ng metal, kaya't si Sun Xingyu ay maituturing na pinakamalakas. Kasunod niya ay si Ye Zuan. Kung dumating lang si Ye Zuan sa branch hall ng Battle Emperor Hall, baka natakot siya kay Sun Xingyu. Ngunit ngayon, tiwala si Ye Zuan na kaya niyang patayin si Sun Xingyu. Matapos maghintay sa labas ng ilang sandali, isang grupo ng mga gwardya ng palasyo ang lumabas mula sa loob. Ang pinuno ay isang binata na may gintong baluti. Siya ang sumubok sa 5 grupo ni Ye Zuan, si Huang Qianyo. Magsisimula na ngayon ang ikalawang round ng pagtatasa ng bantay ng palasyo. Tumingin si Huang Qianyo sa paligid at malakas na sinabi, lahat kayo ay itinuturing na sumali sa Battle Emperor Hall. Ang ikalawang round ng assessment ay hindi para sa elimination, ngunit para sa mga reward. Lahat kayo ay nagdaragdag ng hanggang 60 tao. Susunod, hahatiin ka sa 12 grupo ng 5 tao. Pagkatapos nito, maglalaban kayong 5 sa isang magulong labanan. Ang huling taong nakatayo ay mapopromote bilang kapitan kapag mayroon siyang sapat na kontribusyon na puntos. Panipi, nagliwanag ang mga mata ng lahat nang marinig nila ang mga salita ni Huang Qianyo. Ibig bang sabihin noon ay mga gwardya na sila ng palasyo ng Battle Emperor Hall? Kaya ang round na ito ay para sa mga gantimpala.
Ito ay magandang balita. Magkakaroon ng kabuuang 3 round sa second round ng assessment. Ang unang round ay magdedetermine ng 12 tao, ang second round ay magdedetermine ng 6 na tao, at ang third round ay magdedetermine ng 3 tao. Ang huling 3 tao ay makakatanggap ng Hollow Divine Weapon bilang kanilang gantimpala. Sabi ni Huang Qianyu, sa pagkakataong ito, nagkagulo ang mga tao. Ang gantimpala ay isang Hollow Divine Weapon. Wow, may Hollow Divine Weapon. Ang galing. Awesome my ass. 60% lang ng attributes mo ang na-convert mo. Do you think makakapasok ka sa top 3? Bakit hindi? Hindi ko matalo si Sun Xingyu. Nabalitaan ko na wala pang 60% ang na-convert ni Ye Zuan sa kanyang mga katangian. Kung magkikita tayo, mahirap sabihin kung sino ang mananalo. Magyabang ka pa, madali kanyang matatalo. Nagsimulang magbulungan ang lahat. Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Sa 3 Hollow Divine Weapons, nagreserba siya ng isa. Sige, magsimula na tayong gumuhit ng marami. Si Huang Qianyu ay naglabas ng isang palayok na may 12 kawayan at hinayaan ang mga taong ito na gumuhit ng isa-isa. 1, 3, 10, 6, 12. May 12 bamboo stick sa lalagyan, na kumakatawan sa 12 grupo. Ang bawat stick ay maaaring iguhit ng 5 beses nang hindi hihigit. Pagkaraan ng maikling panahon, bumalik si Huang Qianyu dala ang lalagyan. Si Ye Zuan ay gumuhit ng isang stick, numero 12. Pagkatapos, iginuhit ni Merong Zhu ang numero 3, si Shi Xiao ay iginuhit ang numerong 5, at si Lin Feng ay iginuhit ang numerong 7. Napakabilis, lahat ng 60 tao ay natapos na gumuhit ng maraming. Sige. Number 15, lumabas ka. Kapag gumuhit ng palabunutan, lahat ay binibigyang pansin ang bilang ng mga tao sa kanilang paligid. Gayunpaman, hindi nila kilala ang isa't isa at napakarami sa kanila, kaya hindi alam ng numero 15 ang lakas ng kanilang kalaban. Matapos marinig ang mga salita ni Huang Qianyu, silang 5 ay lumabas mula sa karamihan at tumayo sa harap ng karamihan sa 5 magkakaibang direksyon. Sa bukas na espasyong ito, 4 na galos ng espada ang nakaukit na sa isang arena. Maaari kang lumipad, ngunit hindi ka makakalipad ng higit sa 5 metro. Talo ang aalis sa arena. Isa pa, hindi ka makakapatay. Magsimula na tayo, paalala ni Huang Qianyu sa kanila. Nang mawala ang boses ni Huang Qianyu, hindi gumalaw ang 5 sa kanila. Pinagmasdan nila ang paligid. Dahil hindi nila alam ang lakas ng iba, hindi sila nakagalaw ng walang ingat. Nanatiling tahimik ang 5 tao ng ilang segundo. Pagkatapos, hindi napigilan ng isa sa kanila na salakayin ang nasa kaliwa niya. Sa isang iglap, sumalakay din ang 3 pang tao. Naabot ng 4 na tao ang isang pinagkasunduan sa isang iglap. Dumilim ang mukha ng malas. Mabilis siyang umatras at sumigaw, "I surrender." Ito ay hindi isang labanan hanggang sa kamatayan, ito ay isang gantimpala na labanan. Dahil sila ay mga gwardya ng palasyo, hindi na nila kailangang ipagsapalaran ang kanilang buhay. Bagamat hindi sila pinapayagang pumatay, maaari pa rin silang magkamali. Nang aminin ng taong ito ang pagkatalo, agad na kumilos ang isang gwardya ng palasyo at isa-isang winasak ang 4 na pag-atake. Ang taong umamin ng pagkatalo ay ligtas at maayos.